Pilit na napalunok si Sais habang binibitawan ang mga salitang iyon. Hindi niya maiwasang matakot sa pagtatapat ng dalaga. He's afraid about the idea of Elena loving him. Hanggang kailan siya mamahalin ng dalaga? Hanggang kailan nito mapapanindigan ang sinasabi nitong pagmamahal? He's scared to take the risk because he knows that loving someone is not a joke. It takes so much courage to accept the pain of love. Humigpit ang pagkakayakap niya sa dalaga. He don't know, but she's his safe haven. He's at peace every time they are together. Ang mga bangungot at sakit ng kanyang nakaraan ay nakakalimutan niya kapag nalalapit siya dito. Hayaan mong ako ang kumilala kung sino ka. Sagot ni Alana. Malungkot na napangiti si Sais habang nararamdaman ang malakas na tibok ng kanyang puso. Humalik siya sa mabangong buhok ng dalaga at inayos ang pagkakakumot ng tuwalya sa katawan nito. Ayokong idamay ka sa bangungot ko. Hindi ko hinihiling na mahalin mo akong pabalik. Gusto ko lang maghimalaya na iparamdam sa iyong nararamdaman ko. Seryosong boss nito na mas lalong nagpahirap sa kanyang gawin ang tama. I don't want to hurt you, Lil Kitten. Pinagsalikop nito ang kanilang kamay at wala sa sariling napangiti siya dahil akmang-akma ang sukat noon na parang itinadhanang magkapareha. Pero nasasaktan ako sa mga sagot mo ngayon. Hinaplos niya ang balikat nito dahil sa pag-ihip ng malamig na hangin. I'm sorry. Sagot niya. He wanted to accept her confession. He wanted to scream because of so much happiness but he can't. Kung para dito ay madali ang lahat, para sa kanya ay hindi. Natatakot siyang walang maibalik na pagmamahal dito gayong pati sarili niya ay hindi niya magawang kilalanin. Wala siyang maibibigay kung pati sarili niya ay hindi niya magawang buuin. Kahit man lang ba konti, wala kang nararamdaman para sa akin? Init lang ba talaga ng katawan? Lahat para sa'yo? Bakas ang hinanakit sa boss ng dalaga. Mariin siyang napapikit at tumingin sa madilim na karagatan. Ito na ang pinakapayapang gabi ng kanyang buhay. Simula noon dumana siya ng bangungot at alam niyang dahil iyon sa dalaga. She is precious to him and he will do everything to keep her in his side. Lil Kitten, please understand. Bumangon ito at umupo paharap sa kanya. Salubong ang mga kilay at alam niyang hindi nito nagustuhan ang kanyang mga sinabi. Kung init lang ng katawan, para sa'yo. Sige, ubusin na natin yan. Para tapos na. Mariin siya nitong hinalikan sa mga labi at dahil nakaawang iyon ay mabilis nitong napalalim ang mga halik. Gumanti siya ng halik dito habang hinahaplos ang likod nito. Hindi niya napigilan ang matawa dahil sa bilis ng mga galaw nito. Nailing siyang pinigilan ng malikot na kamay ni Alana at ikinulong ang mukha nito sa kanyang mga palad. Ang kulit mo? Pinupog niya ito ng halik sa mga labi habang nakangiti pa rin. Bakit ayaw mo? Para maubos na yan. Asik nito. Umiling siya at mahigpit itong niyakap. I don't want you to love me because I should be the one who will love you more than you deserve. I can't give you my everything right now, so please, my little kitten, be patient. Napakurap-kurap ito at natigilan siya dahil sa pag-unahan ng mga luha nito sa pagpatak. Hindi ko kailangan ng everything na yan. Ikaw lang sapat na. Akala ko ba hindi mo hinihiling na mahalin kitang pabalik? Panunod yun niya. Natigilan ito't napasimangot. Biro lang naman iyon. Yun ang mga sinasabi sa mga drama pero sino bang tangang ayaw na mahalin pabalik? Marupok ako pero hindi ako tanga, no? Depensa nito. Ayokong umasa ka sa akin. Anya. Pero pinapaasa mo na ako sa mga kilos mo. Hindi mo ko kilala. Ayokong pagsisihan mo ang mga desisyon mo. Don't be stubborn, Lil Kitten. Inayos niyang pagkakapulupot ng tala sa katawan nito. Ipaalam mo sa akin lahat ng tungkol sa'yo para makilala kita. Magpakilala ka sa akin. Pangungulit pa rin ito. It's not that easy. May mga bagay na hindi madaling balikan. Binuhat niya ito sa kanyang mga bisig at naglakad palayo sa karagatan. Ang suot niyang t-shirt at boxer short ay naisuot na niya. Hindi niya binaba ang dalaga dahil gustong-gusto niyang nakadikit lamang ito sa kanya. Gustong-gusto niyang palagi maramdaman ang presensya nito. Ihatid na kita sa inyo. Mahigpit na napakapit sa kanyang leeg sa Alana at kumunot ang kanyang noo nang tumili ito. Lagot! Si tatay pala! Don't worry, nandoon si Valerie. Si Val?
He nodded. Kinausap ko siya kanina na siya na muna bahala kay Dad. Humalukip-kip ito at ang normal na mata rin nitong mukha ay mas lalong tumaray. Bakit nakikidad ka? Matapos ay ngumisi ito. Tatay lang dapat. Sabay silang natawa dahil sa mga sinabi nito. Hindi mapigilan ni Sais na panggigilan ang baba nito. Kinagat niya yun bago hinalikan. You're so lovely. I love you too. At humagikik ito. Naiiling na lamang siya. Isa iyon sa gustong-gusto niya sa dalaga. She can lighten up his mood and she can make him happy in her giggle and cute gestures. Hindi mo wala-wala ang ngiti sa mga labi ni Alana hanggang sa makarating sila sa kanilang maliit na bahay. Ibinaba siya ni Sais sa harap ng kanilang bahay at niyaya niya ito upang pumasok na hindi naman ito tinanggihan. Tay, nandito na po ako! Sigaw niya. Oo, amoy ko na agad ang hininga mo dahil sa laki ng bibig mo, anak. Sagot nito na abala sa paglalaro ng baraha sa kanilang munting lamesa. Si tatay talaga. Tumuloy siya sa kanilang silid upang maghanda ng ibibihis at nagtungo sa kanilang paliguan. Tay, may bisita ho ako. Pakipansin naman po. Sigaw niya mula sa likod bahay. Gabi ni sumisigaw ka pa rin. Dinig niyang saway nito. Nagmadali siya sa pagbanlaw at pagbibihis. Ang basang-basa niyang buhok ay ibinalot na lamang niya sa tuwalya upang mapadaling matuyo. Pagbalik niya sa maliit nilang sala ay mas lalo siyang napangiti dahil sa naabutan niya. Nakaupo si Sais sa tapat ng kanyang ama at naglalaro ang mga ito ng baraha. Pusoy dos ba? Marunong ka? Tanong ng kanyang ama. Nakabasid lamang siya sa mga ito. Natutuwa siya dahil kahit walang label ang kanilang relasyon at malabo ang napag-usapan nila kanina, ay ramdam niyang may pag-asa sila. Umaasa siyang may puwang din siya sa puso ni Sais. Marunong ho ako. Sagot ni Sais. Mabuti. Nagsimula ang kanyang ama sa pagbalasa ng baraha at hindi na siya nagtaka na magsalita ito muli. Tunay na madaldal ito kahit na lalaki. Hindi ako ipinanganak kahapon para hindi malaman ang pakay mo sa anak ko. Panimula nito. Kampante siyang hindi ito pagagalitan ng ama dahil hindi man ito nakapagtapos ng elementarya sa pag-aaral, ay dinaig pa nito ang edukado at may diploma sa ganda ng pag-uugali. Malikot yung anak ko at madalas ay pasaway, pero mabuting anak, kaya ayoko nakikitang umiiyak. Kahit na matanda na ako'y kayang-kaya kitang sugurin sa inyo kapag pinaiyak mo siya. Hindi ako matatakot na makulong ulit at hindi ako matitinag kahit nagaling ka sa mayaman at kilalang angkan. Kung ang anak ko na ang usapan, makakapatay ako kapag may nanakit sa kanya. Seryoso ang mukha nito at dalisay ang mga salitang lumalabas. Pinunasan niya ang mga luhang hindi niya napigilan. Naantig siya sa pagmamahal ng ama para sa kanya. At ang makita itong kasama ang lalaking mahal niya ay ang pinakamagandang tanawin para sa kanya. Makakaasa ho kayong aalagaan ko siya tulad ng pag-aalaga niyo sa kanya. Sagot ni Sais habang tinatanggap ang mga barahang ibinibigay ng ama. Tumango ito. Mas matutuwa ako kung aalagaan mo siya. Lagpas sa kung paano namin siya alagaan ng kanyang ina. Prinsesa ko iyon, kahit malakang bibig. Biro pa nito sa huling mga sinabi. Parang musika sa kanyang pandinig ang malakas na tawa ni Sais. Madalas niya itong makitang seryoso at nakatingin sa kawalan kaya't naninibago siya sa sayang nakikita niya sa mukha nito ngayon. Masaya ho ako makitang ayos ang kalagayan niyo. Maayos naman kami. Gusto ko pa nga magtrabaho pero ayaw ng anak ko. Kaya dito nila ako sa bahay. Nagpatuloy sa paglalaro ang dalawa at dahil ayaw niyang mastorbo ang mga ito ay naupo na lang muna siya sa labas ng kanilang bahay at tumingala sa kalangitan. Maliwalas ang gabi. Maliwanag ang buwan at hindi mabilang ang mga bituin sa sobrang dami. Tila nakikisabay sa sayang meron ngayon ang puso niya. Ilang sandali siya nakatingin sa kalangitan nang makarinig siya ng sigaw. Tay! Boses iyon ni Sais. Mabilis siyang bumalik sa loob at naabutan niyang buhat-buhat ni Sais ang kanyang ama. Matanda na ang kanyang ama at payat ito kaya't madali lamang itong nabuhat, lalo't malaking tao sa Sais. Nag-alala siyang lumapit sa mga ito. Anong nangyari? Sumunod siya sa silid ng ama. Wala ito anak. Bigla lang nangalay ang mga tuhod ko kaya hindi ko nagawang tumayo. Sagot ng ama. Tay, may inililihim mo ba kayo sa akin? Naiiyak niyang tanong. Inilapag ni Sais ang kanyang ama sa higaan nito at hinilot ang mga binti nito.
Marunong ho ako maghilot ng mga binti kaya ilang saglit lang ho ay magiging ayos ulit ito. Anito. Maraming salamat, iho. Narinig mo? Huwag kang sumimangot dyan. Pinulikat lang siguro ito mga paa ko kaya muntikan ako bumagsak kanina nang tumayo ako. Paliwanag pa nito. Hindi siya kumbinsido sa sagot nito pero hindi na siya nakipagtalo pa dahil siguradong hahaba lang ang mga sermon nito. Inayos niya ang higaan nito habang sa sais ay hinihilot ang mga binti. Nakapatong ang mga paa nito sa tuhod ni Sais at walang arte itong nagpatuloy sa ginagawa. Naupo siya sa tabi ng ama at mahigpit na yumakap dito habang hindi inaalis ang mata sa lalaking mahal niya. Halatang sanay na sanay ito sa ginagawa at mas lalong nadadagdagan ang pagmamahal niya para dito. Mabuti siyang tao. Nakatingala siya sa ama dahil sa ibinulong nito. May masayang ngiti sa mga labi nito. Ang lalaki marunong mag-alaga sa magulang ay magiging mabuting asawa. Tumango siya dahil sa sinabi nito. Nang maging maayos ang pakiramdam ng ama ay pinahiganan niya ito at binantayan sa pagtulog. Hanggang sa humihilik na ito ay hawak niya pa rin ang mga kamay nito. Mahal na mahal po kita, tay. Sambit niya bago ito halikan sa noo at lumabas upang harapin muli si Sais. Maagang bumangon sa Elena sa higaan. Nagluto siya ng paboritong sinigang na baboy ng kanyang ama. Hinaluan niya iyon ng maraming subuyas tulad ng gusto nito at nagsaing. Gumawa rin siya ng paborito nitong avocado shake. Malaki ang ngiti sa kanyang mga labi dahil sa kapayapaan ng kanyang kalooban. Tay, gising na ho. Masarap po ang agahan natin ngayon. Pagtawag niya dito, pumanik siya sa papag na higaan nito at nakita niya itong kakabangon lang. Nagluto ho ako ng paborito niyo, tay. Masayang bungad niya. Ngumiti rin ang kanyang ama bago tumayo. Ikaw talagang bata ka. Inuubos mo lang sa akin ang sahod mo. Inalalayan niya itong pababa. Siyempre naman ho, tay. Wala naman ho akong dapat na paglaanan ng sahod ko kundi kayo. Tatay kita, remember? Bakit? Nakakalimutan mo ba tatay mo ako? Paberong tanong nito. Naku, makakalimutan ko na lang na in love ako. Wag lang ang gwapo kong tatay. Kinurot nito ang tagiliran niya kaya natawa siya ng malakas. Pagkarating sa hapag ay inasikaso niya agad ang kakainin nito. Nilagyan niya ng kanin ng pinggan para dito. Inihain sa harap nito umuusok pang sinigang. Kitang-kita niya sa mata ng ama ang sobrang kagalakan dahil sa masarap na pagkain. Sa ganoong reaksyon pa lamang nito ay napupuno na ng saya ang puso niya. Noon pangarap niyang iahon sa hirap ang ama ngunit dahil naging kapos sila, dahilan para hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya ngayon ay sa simpleng bagay lamang ay gusto niya itong pasayahin. He is her father, so that she treasure him more than she loves her. Walang makakapantay sa pagmamahal niya para dito. Damihan niyo ang pagkain, tay. Nakangiting sabi niya. Naiiling itong tumingin sa kanya. Mabuti na lang at hindi ako high blood. Palagi mo ako binubusog sa kahit na anong pagkain eh. Siyempre kasi mahal ko kayo. Kinindatan niya pa ito bago sila sandaling nagdasal upang magpasalamat sa may kapal at saka nagsimula ng kumain. Siya nga pala, tay. Day off ko po ngayon sa trabaho, kaya mamamasyal tayo. Saan niyo po ba gustong pumunta? Hindi ko gusto yung ideya mo. Kagastos ka na naman. Mabuti pa ipunin mo iyan para sa sarili mo. Anito. Minsan na lang naman, tay. Isa pa wala naman akong gustong bilhin para sa sarili ko. Kaya gagamitin na lang natin sa pamamasyal. Gusto ko rin gumala at gusto kong ikaw ang kasama ko. Aba, Alana, patanda na ako para isama mo sa paggala mo. Tay, hindi naman hugala tulad ng paggagala namin ni Val. Siyempre mag-a-adjust ako para sa'yo. Natatawang sagot niya. Samantalang ang ama ay patuloy lamang sa pagkain. Ikaw ang bahala. Napapalakpak siya sa sobrang tuwa at pati mga mata niya ay halos kuminang dahil sa tuwa. Gusto niyo pong pumunta tayo sa Isla de Castillo? Agad itong umiling. Ayoko. Dolyar ang mga paninda doon. Kahit ang mga hotel. Napanguso siya. Hindi naman problema ang pera, tay. Kasi tinanggap ko na ang sahod ko ngayong buwan. Ayoko pa rin. Mabuti pa, kung nais mo talagang gumalay, pumunta tayo sa bukid at hayaan mo ako magtanim. Kahit ngayong araw lang. Alam niyang gustong-gusto nitong bumalik sa pagtatrabaho pero palagi siyang tumututol dahil sa katandaan nito. Hindi na niya makakayang makita itong maghapong nakababad sa tirik na araw. Sandali siyang napaisip sa sinabi nito at gusto niyang pagbigyan pero kahit saang anggulo ay tutol siya. Napabuga siya ng malakas na hangin. Sige na nga,
Pupunta tayo sa bukid pero hindi sa taniman ng mga palay, kundi sa mga prutas. Pupunta tayo doon tulad ng mga turista na mamimitas ng mga prutas. Sandali itong tumingin sa kanya bago napipilitang sumang-ayon. Ayos na iyon. Para kahit papaano'y maamoy ko ulit ang halimuyak ng hangin sa asyenda. Parte na ng buhay nila ang asyenda, lalo na ng kanyang ama, dahil doon nabuo ang pag-iibigan nito at ng kanyang ina. Kaya naintindihan niya kung bakit gustong-gusto nitong bumalik doon kahit na matanda na ito. Halimuyak? Ano namang mahalimuyak sa mga putik at dumi ng kalabaw? Natatawang tanong niya. Parang bibig mo lang na yan, anak. Sinasabi mong maganda, kahit ang totoo hindi naman. Malakas itong tumawa, samantalang siya'y halos malukot ang mukha. Bibig ko na naman ang punteriya niyo, tay. Bukid ang usapan. Panay ang asar sa kanya ng kanyang ama hanggang sa matapos silang mag-agahan. Mabilis na gumayak ang mag-ama patungo sa asyenda upang gawin ang kanilang pamamasyal. Alana is really excited to date with her father. Surely, this would be memorable for her. Nakaangkla ang kamay niya sa braso ng ama habang ito'y nakabihis ng pambukid nitong kasuotan, habang siya ay ang usual niyang outfit. A black, halter tank top, paired with cut-off shorts. Gusto niya palaging presko ang pakiramdam kaya kahit masama ang tingin sa kanya ng ama dahil sa suot niya ay hindi niya na lamang pinansin. Nabibilang pa lamang sa daliri ni Alana na nagsuot siya ng may sleeve na damit. She prefers sleeveless shirts. Napakaganda talaga ng taniman na ito. Tuwang-tuwang sabi ng kanyang ama. Pareho silang abala sa pamimitas ng mga dalandan habang nakasabit sa braso nila ang mga basket na lalagyan. Kahit siya'y tuwang-tuwa dahil sa lawak ng taniman ng dalandan ay napakaganda sa paningin. Matamis din ang mga bunga. Sagot niya. Pinalatan niya ang dalandan na kapipitas lamang at kinain iyon. Malawak ang ngiti niya, kasabay ang mga dayuhan, nagalak din dahil sa ganda ng lugar. Hindi lamang bukid o pagkukopra ang pinagkakakitaan ng asyenda, dahil tourist spot din ito. Marami mga taga-syudad ang palaging namamasyal. Halata nga, kasi walang laman ng basket mo dahil bawat pitas ay kinakain mo agad. Masarap kasi, tay. Angal niya. Hindi kita bibigyan ng mga pinitas ko. Sabi nito bago nagtungo sa kabilang parte ng prutasan. Nagkabit-balikat na lamang siya at nagpatuloy sa pagkain ng mga pinitas. Nakakatakam ang tamis ng mga dalandan at nakakaadik. Where's the exit here? Kunot-tuong napatingin si Alana sa batang babae na nakatingala sa kanya. Siguro'y anak ng isa sa mga turistang nandito ngayon. Napangiti siya na makitang nakasuot ito ng shades at nakapamewang. Wala ka bang kasama? Tinanggal nito ang suot na shades bago tumingin sa magkabilang parte ng kinatatayuan nito. Did you say that I'm with someone right now? Mataray ang tono nito. Umiling siya. No. Sagot niya. Then why did you ask? Common sense, please. Humalukip-kip at nakataas pa rin ang mga kilay. Dahan-dahang nabura ang ngiti niya. Lumuhod siya sa harapan nito upang magbantay sila. Huwag mo kong ginaganyan dahil pumapatol ako sa bata. Malumanay niyang sabi at akmang hahawakan niya ang kulot at mahaba nitong buhok pero agad nitong tinapik ang kamay niya. Aba, ang sabahay ng batang to ha. Bulong niya. Don't touch me, old maid. Your hands are dirty. Ew. Old maid? Ako? Aba, huwag mo sagarin na pasensya ko dahil papatulan kita. Asik niya. Totoong pumapatol siya sa bata lalo kapag nasasagat ang pasensya niya. I will sue you! Sigaw nito. Naiiling na tumayo si Alana at pinipigil ang gigil sa bata. My uncle is the most powerful attorney in the city. And my dad is a wealthy chemical specialist of FBI. Napahalukip-kip din siya at minabuting talikuran na lang ito. Wala akong pakialam kahit na anak ka pa ng presidente ng bansa. Napakabata mo pa pero may sungay ka na. Nakakailang hakbang pa lamang siya palayo nang marinig niya ang sigaw nito. Daddy! Dahil sa kuryosidad, ay hindi napigilan ni Alana na lingunin ang tinawag nitong Daddy. Gusto niyang malaman kung bakit ganoon na lang kasalbahi ang batang babae. I thought I've lost. Nagpakarga ito sa sinasabing ama kaya hindi niya makita ang muka. Nakakunot ang kanyang noo dahil sa pamilyar na bulto ng lalaki. Hindi siya gumalaw sa kinatatayuan hanggang sa muling tumingin sa kanya ang bata at umirap bago sumubsob sa leeg ng ama. Kaya't nagkaroon siya ng pagkakataon na masilayan ito.
Para siyang binuhusan ng kumukulong mantika nang magkasalubong ang mga tingin nila ng lalaki. Nalaki ang mga mata niya at nabitawan ng hawak na basket. Sais, untag niya. That is always here, darling. At hinaplos dito ang likod ng bata habang nagkakatitigan pa rin sila. I know, Dad. Sagot ng bata. Hindi alam ng dalaga kung ano magiging reaksyon dahil sa mga narinig. May anak na siya? Naguguluhan tanong niya sa sarili. Napakurap-kurap siya dahil sa panlalabo ng kanyang mga mata dahil sa naiiyak na siya. Mabilis ang tibok ng kanyang puso at tila nalalambot ang kanyang mga tuhod. I want to go home, Dad. Ungot ng bata na sinagot naman ito ng tango. Nakita niya ang lungkot sa mga mata ni Sais habang nakatingin sa kanya bago ito tumalikod. Naikuyom niya ang kamao habang nakatanaw sa papalayo nitong bulto habang buhat-buhat ang bata. Gusto niyang malinawan sa lahat. Gusto niyang sabihin ito na mali ang iniisip niya ngayon. Sais! Sigaw niya upang tawagin ito. Hindi siya sanay na banggitin ang pangalan nito ngunit tila nagkukusa ang kanyang mga dila. Mag-usap tayo! Muli niyang sigaw. Nakita niyang tumigil ito sa paglalakad at kinuha niyang pagkakataong iyon upang gumalaw sa pagkakatayo. Tumakbo siyang papalapit dito kahit na ang gusto ng isip niya ay lumayo na lang pero mas matimbang ang puso niya na pakinggan ang magiging paliwanag nito. Mag-usap tayo. Kuyom ang mga kamaong sambit niya nang makarating sa harapan nito. Nagpabalik-balik ang tingin niya sa bata at sa ama nito. Hindi pa rin siya makapaniwala. Mabilis niyang pinunasan ang mga luha. Mami yan, my daughter needs a rest. Malamig ang boss dito na mas lalong nagpadurog sa kanyang puso. Gusto ko ngayon na. Pagmamatigas niya. Tumitig ito ng malalim sa kanyang mga mata bago umiling. We will talk later. I want to give you time to think if you will still accept me or not after knowing that I have a daughter. Bakit hindi mo sinabi? Hindi niya napigilan ang galit at napasigaw ngunit mabilis ring nakagat ang mga labi nang mapansin niyang mahimbing na ang tulog ng bata sa balikat nito. Napatitig siya sa magandang mukha nito habang ramdam niya ang paulit-ulit na pagkabasag ng kanyang puso. She's Adele Miller, and she's my daughter. Pagkatapos nitong bigkasin ng mga salitang iyon ay muli itong tumalikod at hindi na lumingon pa. Gulong-gulong isip niya at halos hindi niya kayanin ang kumpirmasyon galing dito. Nasapon ni Alana ang bibig at tinaya ng sarili na umiyak. Wala siyang pakialam kahit na marami mga tao sa paligid. Para siyang basang sisiw na naupo sa damuhan at niyakap ang sarili. Akala niya tuluyan na siya magiging masaya kasama ito kahit na walang label ang kanilang relasyon. Akala niya madali lamang na kilalanin ito. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at doon umiyak ng umiyak. Hindi na niya mapigil ang paninikip ng dibdib kaya tinahayaan niyang ilabas ang kanyang mga luha. Her heart is shattering, yet she can't hate him. She's still in love with him. Bakit hindi niya sinabi? Lumuluhan tanong niya sa kanyang sarili. Napakaraming tanong sa kanyang isipan ngunit natatakot siyang alamin ang mga kasagutan. Sa bilis ng pagkakahulog niya dito ay hindi na niya naisip ang posibilidad na may anak na ito at may pamilya na. Kabit ba ako? Mas lalong lumakas ang kanyang pag-iyak dahil sa ideyang iyon. Ang durog na niyang puso ay mas lalong madudurog kapag nalaman niyang may asawa na ito. Nilulukob ng takot ang buong sistema niya. Nasaan ang nanay ng bata? Hindi ba't kapag may anak, ay may nanay? Nasaan ang nanay? Asawa niya ba? Kabit ba ako? Ang mga tanong na gumugulo sa kanyang isipan. Ilang ulit siya lumunok upang tanggalin ang bikig sa lalamunan. Patuloy siya sa pag-iyak hanggang sa maramdaman niya ang mahigpit na yakap mula sa kanyang likod. Nasasaktan ako makita kang nasasaktan. Ang pamilyar na basag na boses ng ama ang pumuno sa kanyang pandinig. Mas lalo siyang napahagulhol dahil ramdam niya ang sakit sa boss dito at ang mainit na yakap. Ang sakit po, tay. Para siyang batang nagsusumbong at gumanti ng yakap dito. Nasasaktan po ako. Anya, nandito lang si tatay, anak. Ako na lang magdadala ng sakit na nararamdaman mo. Kung pwede lang na ako na lang masaktan para sa'yo. Tugon nito at ramdam niyang umiiyak rin ito. Nasasaktan siya dahil sa pagluha nito.
Nasasaktan ito dahil nasasaktan siya. Hanggang sa nakatulugan na lamang niya ang pag-iyak sa mga bisig nito. Tears are falling from her eyes. The pain is killing her inner peace, but she can't do anything but to cry. Parang pasan niya ang mundo habang nakatulala sa higaan. Kagigising lamang niya at ang unang ginawa niya sa kanyang mata ay ang lumuha agad. Hindi niya alam kung paano sila nakauwi ng ama. Ang dapat ay masayang araw nila ay naging bangungot para sa kanya. Overthinking worsened her burden. Alana, anak, gising ka na ba? Mabilis niyang tinakpan ng unan ang mga mata pagkarinig sa boses at mga yabag ng kanyang ama. Hanggang sa makalapit ito ay nanatili siyang nagpanggap na tulog. Malalim na ang gabi, anak. Kaya't kailangan mo nang kumain. Naganda ako ng hapunan. Bigla siyang tinamaan ng konsensya dahil sa kalandian niya ay ang ama pa ang napapagod para sa kanilang hapunan. Pakiramdam niya wala siyang kwentang anak dahil sa bigat ng kalooban na ibinibigay niya dito. Alam kong gising ka na. Bumangon ka na dyan at tama ng pag-iyak. Sambit pa nito. Napipilitang tinanggal niya ang unan sa buka at bumangon. Hindi siya makatingin sa mga mata nito dahil sa sobrang hiya. Sorry, Hutay. Mahigpit siyang yumakap dito. Kasi, nagbibigay ako ng problema sa inyo. Parte na ng buhay iyan, anak, kaya naiintindihan ko. Ang ayaw ko lang ay magpapalipas ka ng gutom dahil sa bagay na iyan. Kahit bigo ka, huwag mong pababayaan ang sarili mo. May luham pumatak na naman sa kanyang mga mata dahil napakaswerte niya sa kanyang ama. Kung ito ang bibigo sa kanya ay siguradong hindi niya kakayanin. Kahit na walang gana ay napilitan siyang kumain dahil ayaw niyang dagdagan pa ang pag-aalala ng ama. Sino po bang bumuhat sa akin? Pauwi. Si Sir Six. Simpleng sagot dito. Nasa prutasan din siya kanina at nakita ang kalagayan mo. Naikwento na rin niya ang dahilan ng pag-iyak mo. Walang humpay ni naman ang kaba sa kanyang dibdib ngunit hindi na iyon purong kagalakan dahil mas lamang ang kirot sa bawat tibok nito. Napatikim siya at hindi na nagsalita. Napasunod ang kanyang tinginan, tumayo ang ama at pumasok sa silid nito. Pagbalik nito ay may inilapag na papel sa harapan niya na ipinagtakan niya. Ano ho ito, tay? Pinabibigay niya. Ayoko makialam, anak, pero hindi ko kayang nakikita ka nagkakaganyan. Tumango ito habang nasa papel ang mata. Kapag nagmamahal ka, hindi lang dapat puso ang pinapakinggan mo kundi pati na rin ang isip. Subukan mong makinig sa kanya bago mo pagpasyahan na dalhin ang sakit sa kalooban mo. Nanginginig niyang pinulot ang papel na kulay gatas. Kahit ang papel ay tila mas elegante pa kesa sa kanya. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon at agad na binasa ang nakasulat doon. I am willing to open my broken pieces for you, my little kitten. I don't want seeing you in pain. Please, let me explain. I don't want to hurt you, but I failed. This time, please. Let me show you how important you are to me. Give me a chance, please. Begging is not my thing, but I am willing to beg. Just to see your smile again. You're 6, Miller. Matapos niya yung basahin ay agad niyang nilukot ang papel. Ilang ulit na huminga ng malalim dahil sa pagbilis ng hininga. Akbang pupunitin niya iyon ngunit agad niya rin binuklat at pilit na ibinabalik sa ayos ang papel. Kahit sa papel, marupok ka pa rin. Danig niyang komento nito kaya natawa siya. Sa dami ng mamanahin mo sa nanay mo, ang pagiging tiyosmos at marupok pa. Sa tatay talaga. Hindi niya alam kung bakit hindi ito nagagalit. Ang alam niya, ang mga magulang ay nagagalit kapag nagkakaganito ang anak. Siguro dahil dalawa na lamang sila sa mundo kaya ginagawa nito lahat ng pag-iintindi na kaya nito para sa kanya. Gusto ko niya makausap. Kanina pa siya nasa tabing dagat. Sabi pa nito. Po, kanina pa siya nasa tabing dagat. Simula noong matapos kanyang ihati dito. Iniabot dito ang flashlight sa kanya tumango. Puntahan mo na siya at kausapin. Hindi na siya nagtanong pa at agad na tumayo. Ngunit natigilan ng biglang namatay ang ilaw. Blackout. Sabay nilang nasambit. Sige na, tumuloy ka na. Siguro magkakailaw din ito mamaya. Hindi na lang sana siya tutuloy dahil walang kasama ang ama pero pinilit siya nito at dahil gusto niya ring malinawan ay ginawa niya ang nais. Palagi mo susundin ang gusto ng puso mo. Ngunit pakinggan mo rin ang iyong isip. Kapag hindi magkatugma ang dalawa, doon ka sumuko.
Mahigpit siyang yumakap dito at sinunod ang payo nito. Madilim na ang paligid at napakarami ng mga bituin sa langit. Malamig na rin ang simoy ng hangin dahil sa lalim ng gabi, ngunit hindi niya iyon alintana. Tumakbo siya patungo sa tabing dagat na hindi kalayuan sa kanilang bahay. Bumabaon sa tuyong puting buhangin ang kanyang suot na tsinelas, habang nagpapalingalinga sa paligid upang hanapin sa sais. Natigilan siya na makarating sa tapat ng kubong tambayan nila ng kaibigan dahil naninig niya ang bulto na lalaking nakaupo doon. Sais! Tawag niya rito bago dahan-dahan lumapit. Nakayuko lamang ito at tahimik. Napahugod siya ng malalim na hininga dahil sa paninikip ng dibdib. Hindi pa siya handang ungkatin na nakita niya kanina, pero mas gusto niyang pakinggan ang mga sasabihin nito dahil hindi pa rin nawawala ang pag-asa niya na sana'y may iba itong sabihin na babago sa gumugulo sa kanyang isipan. Thank you for coming for me. Danig niyang sambit nito pagkaupo niya sa katapat nitong upuan.